Ang mag-asawang Slater Young at Chris Oy, spotted sa airport. Dala-dala ang kanilang mga traveling bags, isang netizen ang nakakuha ng kanilang video. Hindi naman nabanggit kung sa ibang bansa ba ang biyahe ng mag-asawa. Ayon sa ilang netizens na pamilyar sa airport ng Cebu, ay domestic arrival area ng Mactan Airport ang video na kumakalat. Ibig sabihin ay arating lang ng mag-asawa sa Cebu kung saan man sila galing. Hot topic ngayon si Slater Young, matapos dumaan sa bansa ang bagyong Tino na nagdulot ng mapinsalang baha. At ang pinagbibintangan ng mga tao ay ang luxury condominium na pinapatayo ni Slater, sa gilid ng bundok. Ang dating Pinoy Big Brother ex-housemate, ay ang lead engineer ng The Rise of Monterroses. Unang napansin ng mga netizens ang pananahimik ng mag-asawa sa social media. Nag-mute pa ito ng kanilang comment section. Hanggang ngayon ay no comment pa rin si Slater Young sa pinaparatang sa kanya. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at magkomento. May ilang personalidad na ang kino-call out si Slater. Ayon kay Albi Casino ay bakit nag-mute ng comment section, di ba raw ini-encourage niya ang mga netizens na magbigay ng mga feedback. Nakahanap naman ng kakampi ang celebrity engineer, sa katauhan ni Mayor Nestor Archival ng Cebu City. Ayon sa alkalde ay unfair umano na kay Slater sisi ang trahedya. Malaki umano ang ilog na pumapagitna sa Bakayan at Mandawi. Wala umanong kinalaman ang construction ng Monterroses sa pagbaha ng mga nabanggit na lugar. Pero kinontra ito ng mga netizens. Dahil ang mga barangay na nasa baba ng bundok kung saan pinapagawa ang condominium gaya ng Guadalupe, ay labis umano ang pagtaas ng tubig, at hindi umano sila binabahan ng ganito kailanman. Ayon sa ibang netizens, ay tama na unfair kung kay Slater lang sisi ang lahat. Dapat panagutin din ang mga pumirma at nag-approve sa proyekto. Ayon sa mga residente na apektado sa baha, ay naghanda naman sila sa pagdating ng bagyo. Pero hindi nila inakala, na aabot sa bubong ang taas ng baha. Unang beses raw nilang na-experience ito, at hinding-hindi umano nila ito makakalimutan sa buong buhay nila. Ang flood control system ng proyektong ito ay may tangkeng magkokolekta ng rainwater at may irrigation system kung saan mapupunta ang makokolektang tubig ulan. Pero dahil kasalukuyang under construction pa ang Monterroses, ay hindi pa ito gawa. Tama ba na sa kay Slater sisi ang pagbaha ng matindi sa iba't ibang lugar ng Cebu? Totoo ba ang paratang ng mga netizens na tumatakas sila sa responsibilidad? Comment down below. I think it should be unfair connecting that Slater thing to this what happened in Bakayan.